Hello mga guys, alam niyo ba, nakakalungkot isipin na meron pa rin 16% ng mga Pilipino ang hindi talaga nalalaman yung mga tunay na nangyayari sa ating politika. Yung bang mga Pilipino na hanggang ngayon, 16% na lang naman sila, pero marami pa rin yun 16%. Sila yung mga Pilipino na hindi alam kung ano ang tunay na nangyari sa politika at nananatili pa rin na bulag sa katotohanan at sa pambubudol ng mga Duterte. Itong 16% na Pilipinong ito, sinasabi nila na marami daw nagawa ang Duterte administration. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, kung marami nga ba talagang nagawa ang Duterte administration, suriin natin. Alam niyo ba mga kaibigan na sa 119 build projects ng dating Pangulong Duterte ay 12 lang po ang natapos? Alam niyo ba yan? Ang laki ng difference, no? 119 ang pinangako, pero 12 lang ang tinapos. With only 2 months left before the Duterte administration, so bago po matapos ang Duterte administration, mga kaibigan, ay sinabi po ng DPWH na merong 12 out of 119 infrastructure flagship projects ang nakumpleto. So, ang layo. 119 ang pinangako ni Duterte, 12 lang ang tinapos. At mga kaibigan, sa panahon po ni PBBM, good to know dahil ipinagpatuloy ni PBBM ang 88, no? 88, take note, 88 na mga proyekto ng past administrations at pinagpapatuloy ito ng ating Pangulo. So, ang Pangulo po natin ay mayroong 191 flagship projects. See? Kaya nasaan doon yung maraming nagawa. Sabi ko nga, marami drawing. Even yung pinapakita po sa libro ng Salamat RRD. Ang mga pinapakita doon ng mga accomplishments, karamihan po doon ay drawing, plano, mga hindi pa naumpisahan pero inilagay na sa libro. At ginawa ng accomplishments ni Duterte, gayong hindi pa man talaga nauumpisahan. Diba budol yun? Pambubudol yun sa taong bayan. Diyan po kasi magaling ang past administrations. Magaling po sila sa pambubudol, magaling po sila sa salita, salita ng salita, pero kulang naman sa gawa. Yan po ang dahilan kung bakit masasabi natin na mas maganda po talaga ngayon sa present administration dahil nakikita po natin ngayon ang talagang mga proyekto ng ating Pangulong BBM ay napapakinabangan. Diba? O, nakapagpagawa ba si Duterte ng mga hospitals? Ngayon po, pinapatayo ang Philippine Cancer Center. Pinapatayo po ito diyan sa Quezon City. Pinapatayo din ang mga bagong branches ng Kidney Institute, Lung Center of the Philippines, Heart Center of the Philippines, Children's Hospital, at marami pang iba. At nagpapadala po ng mga mobile clinics sa iba-ibang parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. At bukod pa dyan yung programa ng ating Pangulo na wala pong humpay, mga kaibigan, na pagtulong po sa ating mga magsasaka. Na mga kaibigan, nag-iisang Pangulo na binura niya ang mga pagkakautang ng mga magsasakang ito. Na mula pa noon, dekada-dekada pa ay talaga namang parang isang tanikala na talaga namang tumasakal sa kanila. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, ayan po, wala na silang pagkakautang at the same time ay meron pa silang financial assistance. At hindi lang yun, kabi-kabila po, kabi-kabila ang financial assistance, ang mga ayuda na natatanggap ng ating mga magsasaka, maging isda at mga simpleng mamamayan. So nagawa po ba yan ni Duterte? Hindi po niya yan nagawa. Dahil ang ginawa po ni Duterte doon, mga kaibigan, nag-focus po siya sa ng mga maliliit na mga Pilipino na mga nagpupulburon. Diba? Samantalang yung mga malalaking mga pusher, mga sindikato, katulad na lang ni na Michael Yang, sina Kenneth Dong at iba-iba pang mga Chinese syndicate na may kinalaman sa droga ay in-spare niya at hindi niya pinakialaman kundi kanya pang prinotektahan. So mga kaibigan, kung mamimili lang din tayo, sinong Pangulo ang gugustuhin natin? Yung Pangulo na walang ginawa sa buong termino niya, kundi mambudol ng mga Pilipino, magmura ng magmura, ang alam lang ay pambubudol at ibinenta pa ang ating mga isla.
Ibinenta pa ang Scarborough Shoal, ang West Philippine Sea sa China. Kaya naman ngayon, nahihirapan tayo na makakilos sa within our exclusive economic zone. Kaya mga kaibigan, nakakaawa lang talaga yung mga kababayan natin na wala pong alam, mga kababayan natin na mga may hirap na ang alam lang po nila ay yung kumakalam nilang sikmura. At nakakalimutan na rin nila yung darkness na naramdaman nila sa panahon ni Duterte. Mga kabayan, kung i-recall po natin, guys, sa panahon po ni Duterte, halos walang makain ang mga Pilipino. Ako nga, nawalan ako ng trabaho at wala rin po akong ayuda kahit isa na natanggap mula sa gobyerno. At ang ating mga jeepney drivers, mga kaibigan, na mamalimos sa kalsada. Yan ay isang malaking ebidensya na pabaya ang administrasyon ni Duterte. Ang paglaganap ng mga community pantries sa mga private citizen na mga mayayaman na tumutulong, ito ay isang malaking ebidensya ng kakulangan ng gobyerno. Kaya nga noong mga panahon na yun, nang lumaganap ang community pantries, galit na galit ang mga makaduterte at nire-red tag nila na komunista daw yung isang tao na nagpauso ng community pantry. Kasi nga, nakikita ang kakulangan ng gobyerno. Dahil sa kakulangan ng gobyerno, napilitan ang ating mga private citizen na mga may kaya na tumulong na lang para naman maampat ang paghihirap ng mga mamamayang Pilipino. Kaya mga kaibigan, kung atin pong i-recall yung mga nagdaan sa panahon po ni Duterte, hindi po natin masasabi na sagana tayo. At take note, sa panahon din po ni Duterte, lumaganap po ang peke na bigas. Ang bigas po na foam, made of foam na nanggaling po sa China. At dyan po ipinasok sa Port of Davao. Dyan po. Guys, dyan din po lumaganap sa panahon din po ni Duterte ay talaga namang nagdagsaan ang mga Chinese at nagkaroon po ng mga peking birth certificates at peking passport. Kaya mga kaibigan, kung ikaw ay simpleng mamamayan at hindi mo to alam, dapat mo itong malaman nang sa ganun pagdating ng eleksyon ay makapili ka ng isang tamang kandidato na hindi maglalagay sa panganib ng ating bansang Pilipinas. Mga kababayan, ang ganda po na ginagawa ng ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos. Holistic po at po ng aspeto ay kanyang minamanage ng maayos. Hindi lang po yung katulad kay Duterte na nag-focus lang siya sa war on drugs. Pero napabayaan yung ekonomiya, napabayaan yung ibang aspeto, at mga kaibigan, wala naman siyang nagawa sa war on drugs, kundi kitilin ang buhay ng mga inosente, ng mga mamamayan na nadadamay